Ophir. Ophir. Kumusta ka na? Kumusta na ang bayan mo? Nabalitaan ko na sa darating na Lunes, Mayo 18 may paglilitis na magaganap. Isang konseno sa pagitan ng mabuti at masama. Nahahati sa 2 pangkat ang iyong mga anak. Ang isa'y nakikipagsabwatan sa mga banyaga. Ang isa namay sa mga rebelde. At habang pinagmamasdan ko sila, naalala ko ang sinaunang hidwaan na minsang yumanig sa Sansinukob. Noon, may ilang nilalang ng liwanag na naghimagsik kasama ni Lucifer laban sa amang manlilikha, si Abba Yahweh. Nag-aklas sila upang magpatupad ng sarili nilang batas, sarili nilang pamahalaan. Ngunit ang amang manlilikha ay hindi ambisyoso. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan para sa sarili. Ang nais lamang niya ay kabutihan para sa lahat niyang nilalang. At sinabi niya, kung ang agham ng mabuti at masama ay tunay ngang magdadala ng kabutihan, hindi siya tututol. Isusuko niya maging ang trono sa mga tagapagtanggol nito. Ngunit alam niya na ang landas na iyon ay hahantong lamang sa kalungkutan at kamatayan. Kaya't sa pag-ibig, tinanggihan niya ang kahilingan ng mga rebelde. At nang sila'y mabigo, lumisan silang puno ng galit. Inakusahan nila ang banal na hari, si Amang Yahweh. Tinawag nilang tiranya ang kanyang pamahalaan. At sinabi nila, kung tunay ngang may kalayaan, bakit pipigilan ng bagong sistemang sila raw ang nakakita? Kumalat ang mga paratang sa buong Sansinukob, at ang mga anak ng liwanag ay natakot, nalito at nasaktan. Naghintay sila na balang araw ang katotohanan ay muling bahahayag. Hanggang sa dumating ang sandali, tumayo ang walang hanggan. At sa harap ng buong Sansinukob, iniwan niya ang kanyang trono. Tumahimik ang mga rebelde, at ang mga nilalang ng liwanag ay napuno ng pangamba. Isusuko na ba niya ang kapangyarihan? Ngunit sa dakilang kapakumbabaan, hinubad ng manlilikha ang kanyang korona at kanyang kasuotan. At inilapag iyon sa puting trono. Ophir, kumusta ka na? Nabalitaan ko rin na sa mga nagdaang taon gumawa ng kanta ang iyong mga anak. Ang pamagat, Eva at Adan. At ako man ay napasabay sa awit at sayaw na tawa. Nakisabay. Ngunit kalaunan, napaisip ako, hindi pala dapat balahurain ang pangalan ng ating mga unang ninuno. Sapagkat si Adan, ang unang ama ng sangkatauhan, ay napakahalaga sa ating amang manlilikha. At maging ang kanyang katawan, kahit wala ng buhay, ay hindi basta inilalapat sa lupa. At ito ang lihim na ipinasa ng ating mga ninuno. Mula kay Metusela, kay Lamech, kay Noah, kay Shem, kay Kainan, hanggang kay Melchizedek. Isang lihim na ininga
nasugatan sa paglipas ng panahon. Ko aking anak, pakinggan mo ako. Itong utos ko ay ingatan mo. Kapag ako'y na maalam, dalhin mo ang lihim at huwag hayaang mawala. Sa puso mo ito itago, parang pag-ibig na hindi maglalaho. Balikan mo ang arka ng nakaraan, doon nakahimlay ang pinagmulan. Ang unang ama ng nilikha, gumawa ka ng sisiglang marikit. Magdala ka ng tinapay at alak, at ilagak mo ang lihim hanggang sa taktang araw. Mula kay Adan, ipinasa ang lihim sa bawat salin ng lahi, sa bawat pusong marunong umibig, at sa bawat panahon may pangakong mananatili hanggang sa tumating sa ating mga kamay. Opir, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng hidwaan, at sa gitna ng pagkalimot, may mga lihim na hindi kailanman namatay. At darating ng araw na lahat ng itinago ay mahahayag. Alalahin mo ang iyong ama na nauna na si Adan, at ipaalam mo ang